Tinatampo si Eric San Juan sa kanyang Whistle Blow It! Alam nyo, kaninang umaga ay naimbitahan ako ng isang kaibigan ko. At kala ko ay saan kami pupunta. Ayun pala ay meron kaming kaibigan nakasama dito sa grupo ng USS George Washington. At ito palang USS George Washington na aircraft carrier ay hindi lang pala yung barko de guerra na yan ang dala rito at napakaraming palang barko de guerra kasama na yung aking kaibigan na isa po sa mga crew ng USS Cowpens at meron pa sila isa pang barko na maliit din na USS Fitzgerald at kasama nila napakaraming marino ng Glenn Marine Corps at ngayon ay timing yung in-email sa akin ng aking kaibigan kagabi. At ngayon ay alam natin kung bakit sila nandito sa China Sea at sa ating sea waters. Ayun pala ay meron silang naamuyan ng mga possible na kaguluhan at sila ay naghahanda. At posibleng ito ay preemptive strike o preemptive operation sa mga kaguluhan na yan na mangyayari. Dahil po sabi ho ng aking kaibigan kanina na the US forces could be a deterrent force for China's expansionism and possible attack in Taiwan. Nagulat ako nung sinabi niya yung dahil kagabi ko lang ho na padala ako ng kaibigan ko ng information kung bakit ho galit na galit daw ang China sa Taiwan ngayon. Dahil di ba remember in the past ay sinasabi ko na wala na, hawak na ng China ang gobyerno at ang mga big business ng Taiwan at ang di na lamang po hawak ng China ay ang Taiwan military. Ngayon hindi po, lumabas na ang talagang kulay ni President Ma Yingzhou. At ano po ito? Diyos ko po. Galit na galit ang Chinese government at sinasabi na ito raw si Ma ay isang opportunistang presidente ng Taiwan dahil itong si Ma ay gusto niyang ihiwalay ang Taiwan sa China. Bakit? Paano kako? Aba, ito sabi nung aking kaibigan at tumutono sa sinabi nitong ating kaibigan na nagpadala ng white paper kagabi tungkol sa analysis na nanggaling do sa isang in-check na writer na galit kay Ma Yingzhou na ito raw si Ma Yingzhou ay walang foresight at yung strategy nito na ay nagkakaroon ng self-contradiction sa manifesto tungkol sa policy po ng mainland na One China policy. Dahil remember nung eleksyon ay kaya nga natalo itong si Chen Shui-bian na masyadong pro-American ay dahil nga sinasabi niya na kaya ang China ay nagpondo ng matindi ng napakalaking pera para manalo itong si President Ma dahil nga i-uphold niya yung One China policy. Pero out of the blue, ito po hindi pa lumalabas sa ating mga pahayagan, ay biglang-bigla ay itong palang si Ma ay nagsalita doon sa delegation ng mga European parliamentarians at nadulas itong si Ma. At sinasabi niya na ang Beijing daw should recognize the realities across Taiwan Strait and that there's the mainland China, which is the PROC, and the ROC meaning Taiwan, advocating to China's in the process. But now, it seems he doesn't intend to hold any political talks with Beijing. Yan ang iniyayabang niya doon sa mga Dutch parliamentarian na bisita niya noong August 2nd. Recently lang. At dahil dito, ay ang isa pang
kinakatwiran daw ni Ma ay dahil itong China raw ay hindi raw tinatanggal yung mga missile ng China na nakatutok o nakaturo sa Taiwan. Kaya ito ang paniniwala ng Amerikano na baka bumila, mag-preemptive strike, sa galit ng mainland China ay bumanat sa Taiwan. At ito ang pasimula ng gerang global. Maniwala kayo pag ito'y matutuloy. At hindi lang yon. Although, ang meron pang kunyari, second opinion, itong mga ilang mga liderato ng China, na baka naman daw itong si Ma, dahil nga ito'y napakamaterialosong tao, ay nagbabakasakaling meron pang mga makukuhang bargaining chips sa mainland China bago makipag-usap ng mahusayan sa commitment niyang ma-create yung One China policy na ito naman daw ay part ng history na ika nga ay 5,000 taon nang talagang magkasama raw at talagang kasama ang Taiwan ng China, ng mainland China. At ito naman daw ay kaya raw nagpondo ng matindi ang mainland China sa Taiwan sa eleksyon na yan dahil etong One China policy ay nasa constitution ng Taiwan. Pero nakalimutan na ng China. Remember, ito inabanggit ko na sa atin hong radio broadcast in the past na etong si Ma ay meron hong kulturang Amerikano. He was raised and studied in the US. Hindi nila naalala yon. At ito'y graduate ng Harvard. And you have to remember, if you're a Harvard graduate, ay hindi maaaring hindi ka dumaan sa case officer o station chief ng CIA sa Harvard. Kaya nga yan, Harvard ay meron tinatawag na Kennedy School of Government. Kaya lang, ay talagang magaling din ang estratehiya ng mga Amerikano. Preemptive din sila. Kaya, this could be the reason bakit napakaraming barko de guerra o aircraft carrier ang Amerika sa ating seawater o sea lane. Biro yung mga kalaban mo ay ilang milyon na tao yan. 23 million yan. Hindi. 1.2 billion pala ang mainland China. Bilyon ang tao. Kaya nga minsan yung biroan nga umihi lamang daw na sabay-sabay itong mga Chino sa mainland China ay malulunod ka. Samantalang ang Taiwan ay 23 million lamang. Nakita nyo na yan? At very clear na this could also be the reason bakit very urgent ang pagtawag. Na parang nagpatawag ng utusan itong si Obama through Panetta at inimbitahan si GMA na imbis na tayo i-request ang ating presidente na pakiusapan na maging coordinator sa Asia, ay parang utusan na sinabi, "Hoy, Gloria, kakalimutan ko na, hindi na ako titingin sa mga nakikita kong mga kamalian mo. Pero, eto. Period. Ayun. Di ba sabi ko nga sa inyo na malalaman natin ang talaga na pag-usapan dahil yan ay one-on-one at ganyan mag-operate ang mga economic hitman, political hitman, na kapareho nitong utusan na si Obama, na utusan po ng mga super elite sa Amerika at sa mundo, ay nag-uutos din sa isang maliit na bansa, sa leader ng maliit na bansa na kapareho ng Pilipinas. Ayan ang malaking problema natin. Kaya nga sabi ko sa inyo ay alam halos may gut feel na ako sa mangyari, kaya nga paulit-ulit ko na sinasabi na mag-unite tayo for once before it's too late para we can get what's due us, lalong-lalo na itong mga lumalabas sa mga datos both in America and in the Philippines ay puro peke.